Ito God. Issue. Continue lang ate. Ay, Makinig na tayo para tayo makatapos agad ha. Amen. I-click po ulit. Praise the Lord. Hallelujah. Nakauna ba yan sa inyo? Okay yan. Naghang yung sa Mr. akin. P, pakiun nga yung akin. Yung go live. Go live. Yan. Lahi. Ano na, hinginginig yung... Pindutin mo lang sis. Ano yan? Pasmado ka na. Amen. Oo. Kaka. Good evening po. Ay, good evening. Sanay ako sa gabi. Good noon. Nagandang tanghali. Ito po ay Sunday po. Kami po ay narito po sa aming territory. Yung anak ni Karina ay dumaan dito ang mga bata. Kaya kami po ay hindi makapaggawain doon sa labas. Dahil si Karina po ay nagwawala pa rin. Kaya makinig na po tayo dito sa ating gawain, ay sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito napakahalaga mga kapatid. Bakit nga ba nandito tayo sa taas at naapektuhan tayo ng mga kalamidad na nangyari sa ating bansa? Tayo manalangin muna. Panginoon, salamat po sa mensaheng ibibigay mo po sa amin. Pagpalain mo ito at basbasahan at pahiram mo ng banal langis ang labing ito pa ang lahat ng dadaloy dito, Panginoon, ay galing lamang sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito pa yung dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Ang pamagat po ng ating topic ngayon ay kalooban ba ng Diyos ang bagyo, lindol at mga kalamidad? Sakuna, mga sakuna. Ito ba ay kalooban ng Diyos? Tinatanong tayo ng Panginoon. Ngayon, sasagutin natin sa pamamagitan ng pag-aaral through the Bible. Ano? So, dito mga kapatid sa ating pag-aaral ay pakitingin nyo kung may signal, kung may signal ako. Parang wala. Meron. Wala yatang walang signal ako eh. Meron pastor. Walang watching eh. Yung cellphone mo pastor may signal. Pero ikaw pastor. Pag may watching, wala ka talaga signal yun. watching lang. Okay, baka mag-ano yung mga ano natin sa ibang lugar-lugar na nanonood sa akin ngayon. Check mo muna sis. Amen. Tuloy-tuloy natin. Di bale, kung wala man isang signal, meron ni signal naman sa iba. Muna siya. Praise the Lord. At ngayon po, pag-aralan po natin mga kapatid, unawain po natin mabuti yung ating pag-aaral ngayon na kung saan kalooban ba talaga ng Diyos ang mga bagyo, ang baha, at ang mga sakuna, mga kalamidad sa ating bansa o sa buong daigdig. Ngayon, sa pamamagitan ng Biblia, talagang masasagot natin to. So, yung ganitong mga sakuna, ito po ay pinahihintulutan ng Diyos. Meron na po, praise the Lord. Meron na tayong signal, maganda na ating audio. Okay, so, ito po ay pinahihintulutan niya, pero hindi niya gusto. Yan. Pinahintulutan ng Diyos yung mga bagyo, sakuna, mga lindo, lahat ng mga punishment sa atin o mga kalamidad, pero hindi niya gusto. Nakuha niyo ibig sabihin na pinahintulutan ng Diyos, pero hindi niya gusto. Bakit nga ba? Basahin natin ang text natin sa Job. Sa Job chapter 9 verse 5 to 6. Makinig kayo mabuti dahil babasa tayo sa Biblia. Dahil baka mamaya isipin naman nag-aral naman si pastor ng hindi naman sa Biblia. Ito yung nung marinig ko kasi sa mga balita, naginulpi ang Metro Manila ay nasa ibabaw na lang yung mga bubong at binaha talaga yung Metro Manila. Job, ito ng outline ko eh. Job chapter 5 9 5 6. Basahin po natin mga kapatid. Sa 9 verse 9. Ay. Chapter 9 verse 5 to 6. Sabi sa verse 5, walang sabi-sabing inuuga yaong bundok sa tindi ng kanyang galit. Ito'y kanyang dinudurog. Verse 6, itong sangkalupaan ay kanyang niyayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Yan pa lang, yung sa lindol pa lang yon. At yung sa niyayanig. So, ibig sabihin, nakalagay sa Biblia yung nangyayari dito ngayon sa nangyayari sa atin ngayon. So, basahin natin yung text natin. Mayroon pang Romans chapter 1 verse 8. Yan. Romans chapter 1 verse 8. Verse 18 pala. Verse 18. Sabi dito mga kapatid,
verse 18 ng Romans. 1. Okay. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ano sabi mga kapatid? Expose ka natin to. Nahayag daw sa mula sa langit. Saan galing? Langit. Sino sa langit ang naghayag? Di ba nandun ang Panginoon, ang Ama? So, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. Puot. Ano ibig sabihin mga kapatid? Yung galit, yung puot ng Diyos sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan. Ano naman yung pastor ng mga kalapastanganan ng kasamaan yan? Iyan po ay yung mga kasalanan. So, sabi dito, ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Di ba napansin mga kapatid? Pansinin mo yung matapos na yung baha. Di ba ang daming basura doon sa sa ilog? Doon sa naiwan yung mga ibang basura. Bakit? Ipagtapon mo lang ng basura na hindi tama sa tatapunan mo, nagkakasala ka na. So kasalanan yun mga kapatid. Yung pagtapon ng basura na mayroon naman talagang tapunan, tapos hindi ka nagtapon sa tama, ngayon ay bumara ngayon sa mga tapos sisisihin natin yung flood di yung gastos, yung gastusin. Hinahanap natin yung gagastusin. Kinurap. Yung gagastusin. O maaring kinurap. Pero, iyon ang dahilan mga kapatid kung bakit nangyayari sa ating bansa ito na kung saan tinuring pa naman tayong Kristiyano. Pero tingnan mo nangyayari mga kapatid. Talagang pinalitaw lang yung mga bubong ng bahay at saka maraming mga nangyayari masama. So, ang dahilan, mga dahilan? Kalasalanan. Kaya sabi dito mga kapatid, sabi dito sa ating pinag-aaralan, ang lindol at mga natural calamities ay manifestation ng Diyos dahil sa mga kasalanan ng tao. So, ibig sabihin, ang mga tao talaga may pananagutan sa Diyos dahil sa nangyayari ngayon sa mundo. Okay. Marami ba tayo pag-aaralan ha? Okay, tingnan po natin yung verse 6 ng Amos. Amos, lumabas ka. Hindi ka lumabas dyan. Ako. Amos ako lalabas. Ito talaga Amos. Ito si Amos. Nandiyan na. Pinulit na naman yata ng mga kontrabida. Okay, Amos. Ito, Amos. Yan. Basahin natin ha. Verse 6 ng Amos, chapter 9. Verse 6 muna ha. Si Yahweh ay gumagawa ng kanyang mga silid doon sa langit at nilalagyan ng bubong ang ibabaw ng lupa. Tinitipon niya ang tubig sa dagat at ibinubuo sa lupa. Ang pangalan niya ay Yahweh. Kita mo? Anong ginagawa ni Yahweh sa langit? Nilalagyan ng bubong sa ibabaw ng lupa. Tinitipon niya ang tubig sa dagat at ibinubuhos naman sa lupa. Ibig sabihin, yung bagyo at yung mga lindol na ito ay talagang kalooban ng Diyos. Nakukuha nyo na. So, kalooban ng Diyos, yung mga sakunang ito. Bakit? Kasi itong anong nangyayari ngayon mga kapatid, nangyayari ngayon, dahil sa puot ng Diyos. Di sabi sa Romans kanina, di ba? Sa Romans, dahil sa puot ng Diyos, dahil sa kalapastanganan ng mga tao. Alam mo kung ang tao, hindi sana ginugulpi nilang kasalanan. Yun naman ang dahilan eh. Bakit nagagalit ang Diyos? Bakit nagpapaulan ng puot ng galit? Bakit? Dahil sa kasalanan. Di ba? Sa kasalanan yun. Ano yung mga kasalanan na yun? Di ba? Masarap ang kasalanan kung tutuusin, di ba? Masarap magnakaw. Di ba? Masarap mangalunya. Kaya lang, pag salita ng Panginoon, bawal mangalunya, magagalit yung tao. Kaya dami nagagalit nga sa akin eh. Bakit ako lagi nagpipreach ng kasalanan? So, nagagalit yung tao. Kaya ang kasalanan ay ang kaaway, galit sa Diyos. Chapter 9, verse 6. Galit sa Diyos ang kaaway. So, makikita mga kapatid na itong pag-aaral natin itong Amos 9:6 na tinatag niya ang tubig. Ang Diyos ang naglikha ng tubig, mga kapatid. At iniipon niya yun doon sa lupa
pagkatapos iniipon niya yon, pagkatapos ibubuhos niya yun. Yun ang nangyayari mga kapatid, doon sa galit na galit ang Diyos. Okay? So, tuloy natin ha. Anong magandang gawin para naman maalis ang put ng Diyos, para hindi na ibagsak ang put ng Diyos. Okay, Jonas 3:10. Jonas. Ito si Jonas, tatago rin eh. Yan, Jonas. Yan, Jonas chapter 3 verse 10. Tingnan mo ha, basahin natin yung verse 10. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang pagunaw ng Ninibe. Okay, si Jonas inuutosan ng Diyos na warningan yung Ninibe kasi sukdulan ng kasalanan ang nangyayari sa Ninibe. Ngayon, inutusan si Jonas na mangaral. Ang problema kay Jonas na nagtago, sumakay sa barko at pinakain sa pating. Huwag natin tutukan yun. Anong nangyari mga kapatid? Ganito. Ngayon, dahil sa pangangaral ni Jonas, nagsisi ang mga taga Ninibe na hindi nagugunawin. Bakit? Kasi nagsisi. Ang Pilipinas ba nagsisisi? Di ba? Hindi nagsisisi ang Pilipinas. Panay ang kurap, panay ang nakawan, yung presidente at vice president hindi nakakasundo, yung mga senador, mga artista. So, di ba kasalanan yun? Hindi ka naman nag-aral ng abogasya pagkatapos papasok ka sa politiko. Di ba? So, ano nangyari mga kapatid? Iyon ang galit ng mga congressman, yung mga pugo pinapapasok. Anong meaning ng pugo mga kapatid? Di ba ang pugo yung scam, maraming ini-scam ng mga babae, nire-rape, di ba? Dinadala sa kanilang yung building. So ano nangyari? Nakakapasok yung mga ibang lahi na nagiging mayor. Di ba? Kasalanan yun, malaking kasalanan yun eh. Yung Philippine Sea, kinukuha ng ibang bansa. Bakit? Kasi ibinibigay ng ating gobyerno sa kanila na lihim na hindi pinag-usapan. Parang sa church din yun eh. Pag may gumagawa sa church na masama, damay lahat yun. Di ba? So ngayon mga kapatid, nagsisi ang Ninibe. Nagsisi ang Ninibe, ang mga tao sa Ninibe. Di ba? Kaya hindi itinuloy ng Diyos yung parusa. Di ba? Kung ikaw, individual natin, nagsisi ka ngayon sa kasalanan mo. Itutuloy ba ng Diyos yung palo sa'yo? Hindi ka papaluin ng Diyos. Hindi ka paparusahan. Bakit? Nagsisi ka eh. Diba? Sabi nga ng Panginoon, umingi ka ng tawad sa Panginoon at tatawarin ka ng Panginoon. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Come to me. Diba? Those who are weary and burdened, and I will give you rest. Diba? Lumapit ka siya sa akin, kayong lahat ng papagarat ng bibigatan. Ano yung mabigat sa'yo? Kasalanan eh. Diba? Kasi hindi ka naman mabibigatan kung wala kang kasalanan eh. Sige, mag-comment ka kung gusto mo. Hindi ka mabibigatan kung wala kang kasalanan. Ang sanhi ng kasalanan ay yung kabigatan ng iyong loob. Di ba? Yung pag hindi mo pagsimba, kasalanan yun eh. Sinabi sa Biblia, huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo, Hebrew 10:25. Huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon dahil ito'y tinakda ng Diyos para ang mga mahihina ay palakasin. Di ba? So, ganun mga kapatid. So, nagsisi. Tulad ng SARS. Sino mga nandito na ng SARS? Ako lang senior citizen dito. Maaring hindi niyo alam yung SARS na tinawag, yung sinunda ng virus. Yung SARS mga kapatid, dumating yung charge ng GOB, naging 15 na lang kami. Dami namin noon. Nung dumating ang SARS, naging 15 na lang kami. Pero ibang klase yung virus. Dahil inubos na yung tao na wala. Ngayon, itong SARS mga kapatid, noong magkaroon ng SARS, sa Taiwan, no? Sinulat ko kasi ito eh. So, nagkaroon ng interes yung mga tao. Nagkaroon ng interes. So, ganoon din yun. Dahil dito sa ating pag-aaral ngayon, nagkaroon ng virus, nag-interes ang mga tao na kinig. So, ganoon din yun. Kung ikaw ay walang pagsubok, wala kang parusa, wala kang punishment, hindi ka makaka-interes na makinig ngayon. Hindi ka makaka-interes na saliksikin. Bakit nga ba binabaha yung mga squatters, tondo, inanod ng mga bahay, inanod na sila. Bakit nga ba? Di ba? So magkakaroon ka ng interes dahil ayaw pumamatay eh. Di ba? Madadaan natin yung kamatayan. Hallelujah. Isaiah 13:11. Sabi natin ha. So Biblia lang tayo. Para yung mga spy diyan, walang masabi kasi sinasabi lang mga spy eh. Pastor naman, naging binto na naman yata yun eh. Isaiah 13:11. Sigurado dito, pagka sa Bible tayo, hindi talaga tayo magbibintangan ng masama. Yun nga lang, kung hindi ka magbabasa. 13:11.
Verse 30, chapter 13, verse 11. O, sabi dito, sabi ni Yahweh, parurusahan ko ang daigdig dahil sa kanyang kasamaan at ang mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Ibabagsak ko ang mga palalo. Susugpuin ko ang mga mapag-api. O, kita nyo? Ano sabi ni Yahweh? Parurusahan ko ang daigdig dahil sa kanyang kasamaan. Ano yung kasamaan? Yung mga lalaki sa lalaki, nagsisiping. Babae sa babae, nagsisiping. Ang legal naman talaga, babae sa lalaki. Oh, bakit nagkaroon ng ganon? So, di ba, ginunaw rin yung Sodom at Gomorrah dahil dyan. Ginunaw ng apoy. Oh, di ba? So, may kita mga kapatid na sinabi ni Isaiah na parurusahan ko. Sino sabi? Sabi ni Yahweh. Oh, parurusahan ko ang daigdig dahil sa kanyang kasamaan. Kaya pag marami ng kasalanan ng tao, talagang paparusahan ng Panginoon. Hanggat di nagsisisi, hindi ititigil ng isang parusa. Oh, di ba? So ganun mga kapatid, kaya ganun nangyari sa Pilipinas eh. Sa atin, bakit pinaparusahan ng Panginoon? Ang daming tamad kasi. Di ba? Pag tamad, kasalanan yung tamad ha. Di ba? Sabi nga ni Santiago, huwag mo pa kayo ng tamad. Kasalanan yung tamad. Alam mo kung bakit? Kasi umaasa ka lang sa ayuda. Oh, ayaw mong di ba yung mga tamad din madali mamatay? Bakit? Kahit malakas pa kumain yan, bakit hindi nag-exercise eh? Ganun yung mga kapatid. Kaya ang tamad, kasalanan yun. Okay. So, pinarusahan ng daigdig sa Isaiah chapter 13, verse 11. Tingnan naman natin sa New Testament. 2 Thessalonians 1:8-9. Saan natin? 2 Thessalonians 1:8-9. Basahin natin ha. Sabi sa verse 8-9, darating siya sa gitna ng nagdalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang magiging parusas nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. Biro mo yan, ha? Darating siya at parurusahan yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Sabi sa verse 8, diba? At ang hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. O kaya nakakita ka naman ng mga unbeliever na hindi nagsisimba sa Panginoon, di ba? Makita mo yung mukha nila, di ba? Oh, kulubot ang mukha nila, hindi na may drawing, di ba? Tayo mga Kristiyano, kahit makukulubot ang mukha natin, at least nandyan agad yung saklolo. Oh, diba? May kulubot na makita nyo, oh, sister, ano naman nangyari sa'yo? Bakit yan ang mukha mo? Di ba? Gaganunin ka lang, ngingiti ka na. Bakit? Kasi alam mo eh. Alam mo yon. Ngayon, kung gusto mo talaga makasunod sa kalooban ng Diyos, kailangan mo talagang lumapit sa Diyos. Oh, kasi kung di ka hakbang, hindi lalapit sa Diyos eh. Di ba? And James 4:8, come near to God and He will come near to you. O, di ba? Ano sabi? Lumapit ka muna sa Diyos at lalapit din siya sa iyo. Kasi ang Diyos magalang. O, ang magalang ang Diyos, hindi ang Diyos bastos. Bakit? Kumakatok muna ang Diyos bago ka puntahan. O, di ba? Gusto nga magkikain ng Diyos sa iyo, kumakatok muna eh. Di ba? Revelation 3:20, sabi niya, kumakatok ako sa iyong pintuan. Kung bubuksan mo ang pinto mo, papasok ako at magkasama tayong kakain, mayroong pang sili, mayroong sauce, yung gusto mo kainin ng sarap. Ang sarap yung kung papasokin mo ang Panginoon. Di ba? Kaso lang problema sa atin, kumakatok ng ang Panginoon eh, ayaw pa natin papasukin. Ayaw pa, dami pang arte natin kung saan tayo nakakarating. Di ba? Kaya mga kapatid, so, tandaan natin ha, ang hindi kumikilala sa Diyos at di sumusunod sa kalooban ng Diyos ay parurusahan. Okay, buksan natin yung Amos 9:5-6 ulit. Balikan natin yung Amos. Okay, Amos, asan ka? Yan, to. Yan. Yan, nawawala naman yata si Amos. Ayun. Okay, explain ko sa inyo ito ha. Verse 5. Ang lupay, hinihipo ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan at natutunaw iyon. Mananangis ang lahat ng nananahan doon. Hinihipo lang yun ha. Oh. Tumataas at bumabaing gaya ng ilog Nilo ang buong sanlibutan. Ibig sabihin, hawak talaga ng Diyos yung daigdig at kalooban talaga ng Diyos ang bagyo at ang
baha, ang lindol, at mga kalamidad. Kalooban ng Diyos yun. Bakit? Kung hindi niya gagawin yon, ang mga tao ay hindi siya mapapansin. Di ba? Nakukuha niyo mga kapatid? Si Yahweh ay gumagawa ng kanyang mga silid doon sa langit at nilalagyan ng bubong ang ibabaw ng lupa. Tinitipon niya ang tubig sa dagat at ibinubuhos sa lupa. Ang pangalan niya ay Yahweh. Ang pangalan niya Yahweh. Kaya mga kapatid, kaya nakakatakot pag tayo ay hindi tumatalima sa Diyos, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Talaga, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Saan tayo? Jeremiah 25:32. Ang sakuna, lalaganap. Yan. Jeremiah 25. 32. Ang sabi sa 32, ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang sakuna ay lumalaganap na sa bawat bansa. Parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanlibutan. 33 sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Pinatay ni Yahweh hindi na sila tatangisan. Titipunin at ililibing. Magiging pawang dumi lamang sila sa ibabaw ng lupa. Di ba nangyari sa Pilipinas? Ilan na patay? 38 ang namatay. Nakita ba yung mga bangkay? Hindi na. Di ba? So, Pastor, paano naman itong anak namin na inosente, hindi pa alam ang salita ng Diyos? Madadamay ba ito? Damay! Patay! Pati walang kasalanan, patay! Alam mo kung bakit yung anak mo, bakit mamatay? Bakit papatay ng Diyos, idadamay dito? Alam mo kung bakit? Kasi kukunin na rin ng Diyos yung anak mo na walang kasalanan. Pagkatapos niya magkuha ang anak mo, may pupuntahan siya ngayon, nasa mabuti siyang kalagayan. Ikaw na tatay at nanay, paparusahan ng Diyos. Yun ang mangyayari sa iyo Paparusahan ka dahil ikaw ipabaya sa anak mo. Nakita mo yung sa video, yung bata nakayakap doon sa poste. Iyak ng iyak nung lakas ng alon. Iyak ng iyak doon sa Bulacan. Iyak ng kahing bata, babae, maliit pa. Di ba? Kanino kasalanan yon? Sa magulang yon. Kaya kukunin ng Diyos yung papatayin ng bata na yon. Dahil maano na yun wala nang saklo nun papatay na yun mamatay na, kukunin na rin ng Diyos yon. Bakit? Ang sabi dito, di ba? Ang sabi doon sa verse, sa verse 33, sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Pinatay ni Yahweh, di ba? Damay ka na doon. Nasa loob ng sa loob ng bahay mo, pamilya mo. Ang born again, 2 lang. Yung 3 hindi. Damay na lang yun, papatay na yun. Pagkatapos, sabi dito, hindi na sila tatangisan. Hindi na sila titipunin o ililibing. Hindi na ililibing magiging pawang dumi lamang sila sa ibabaw ng lupa. Di ba? Kaya alam mo tayong mga lalo yung ako tumatanda, nag-iisip na ako kung ako'y alagaan man ng anak ko, hindi ko alam, hindi ako sigurado kasi may pamilya din ang anak ko busy sila, halimbawa example lang sa nanay ko, di ba? May pira ako, kaya nakuha ko ng mag-alaga sa nanay ko. Paano kung wala nang pumansin sa akin? Walang sinabi ang Diyos na alagaan ka. Di ba? Walang sinabi ang Diyos na alagaan ka. Ang sinabi ng Diyos ay ikaw ay mamamatay. Pag namatay ka, ilibing. Di ba? Yung isang Kristiyano sinabi ng Panginoon, mangaral ka. Sandali lang, magpapaling muna ako ng patay. Ang sabi ng Diyos, hayaan mong ipalibing sila ng kanilang mga patay. Di ba? Pero may obligasyon ang mga anak dahil sinabi naman ng Diyos na ang iyong alaga, umingi ka, di ba? Sabi ng Panginoon, umingi ako sa iyo noon. Isang basong tubig, di ako binigyan. Humihiram ako ng pera sa iyo noon, di mo ako pinahiram. Meron ka naman talaga pera. Tapos, umingi ako ng tulong sa hindi mo ako tinulungan. Alibawa ako, di na nakaratay na ako, di na ako nakakilos. Humingi ako ng tulong ngayon sa iyo. Alibawa, anak kita, hindi mo ako tinulungan. Di ba? So, napakalaking kasalanan yun. Papatayin ka talaga ng Panginoon doon.
Ngayon, kung ikaw nakapokus sa Panginoon, nasa Diyos ka talaga, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Gagawa ang Panginoon na talagang hihipo ang Panginoon na talagang tao na magmamahal sa iyo na hanggang malagutan ka ng hininga, hindi ka niya pabayaan. Bakit? Kasi nakapokus ka kay Lord. Eh ngayon, kung wala ka kay Lord, di ba? Sino nangyari sa iyo dito? Pinatay ng Panginoon. Ba? Tandaan mo, sinabi dito, ang sinabi ng Panginoon na kukunin niya lahat pati walang kasalanan. Pero yung mga magulang na pinabayaan ng kanilang mga anak, kukunin ng Panginoon yung paparusahan. Ba? Saan pupunta? Dalawa lang naman pupunta natin eh. Impyerno at langit. Ba? Hallelujah. So ano mga kapatid? Isaiah 57 verse 1. Isaiah. Basahin natin Isaiah 57 verse 1. Sabi dito, nagpipray nga ako na magkaroon tayo ng anong tawag na siya ngayon? PowerPoint. Hindi yung may pinipindot. Projector. Ayun. PowerPoint. Nagpipray nga ako ganun eh. Kung magkaroon tayo ng, parang nagbubukas ng Biblia eh. O, di ba? Kaya lang hindi niloloob ng Diyos eh. Kasi ang original kasi ang gusto ng Diyos eh. Magbukas ka ng Biblia, huwag kang tamad. Di ba? Mayroon pa mga pastor na nangangaral eh. Wing! Iikot sa pulpito. Wing! Tuwak! Nabasa na yung sulat doon, di ba? Sabi ko, patay na. Ito. 57 verse 1. 57 verse 1. Ang taong matuwid, kahit na pumanaw, walang nagdaramdam. Ang pagpanaw niya ay palaisipan, pagkat ang matuwid, kapag namatay na, di na sa dakong ligtas na siya, matutungo. Di ba yung anak mo matuwid? Bakit ka mo? Anak bata yun eh. Di mo pinangaralan. Ngayon, kung anak mo binata at dalaga na nasa tama ng edad, pinangaralan mo at di sumunod, madadama yun doon sa parusa. Pero kung hindi pa siya nakarinig ng salita ng Diyos, yung anak mo, pag namatay yun, may pupuntahan yun na maganda. Matuwid eh. Yung sabi dito, ang taong matuwid, kahit na pumanaw, walang magdaramdam. Wala na magdaramdam sa kanya. Bakit? Alam niya matuwid eh. Kaya pag kayo, may pumanaw sa inyo, hindi ako magdaramdam. Bakit? Napangaralan ko mga yun eh. Di ba? Tulad ng member ko, na ayaw sumunod sa akin. Pasaway. Yung 2001 yata yun. Pasaway yung member ko na yun. Hanggat sabi ko, huwag ka nang iinom. Inom ka nang inom. Hanggat sa namatay yung kalating katawan, namatay. Dahil sa kainom ng alak, na-stroke. Namatay. Tawagan ako ng uwa. Ikaw maligo dito sa patay. Yung member mo. Sabi ko, trabaho nyo yun. Bakit yung tatawagan? May trabaho rin ako eh. Trabaho nyo yun eh. Sabi ko sa uwa. Di pinaliguan nila. Trabaho nila yun eh. Trabaho ng pastor yun, dalawin, panalangin. Kaso lang, backslide na siya. Pero ganun pa man, kahit backslide ka na, dadalawin pa rin kita. Di ba? Kung ako'y may oras para sa'yo. Pero kung susunod ka talaga sa tamang proseso ng pag-aaral ng salita ng Diyos o pagsabuhay ng salita ng Diyos, hindi ka mapapahamak. Bakit? God is in control. Ngayon, kung ikaw disobedience at biglang may nangyari sa'yo, pupunta ka pa rin ng pastor. Bakit? Wala na. Huling hantungan na lang eh. Pupuntahan ka pa rin niya eh. Yung mga hospital na member ko, pinapuntahan ko eh. Inaraw-araw ko pa yun kung ako may time eh. Di ba? Ganun magmahal mga kapatid ang Diyos, mga kapatid. Hindi yung pastor, yung Diyos ang nagmamahal. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, apart from me you can do nothing. Wala ka magagawa kung iwalay ka sa akin. John 15:5 yun. So sabi dito mga kapatid, sa ating pag-aaral, kapag ikaw ay matuwid, wala na magdaramdam siya pag kayo namatay. Okay? Okay, balikan natin yung Job 9:5-6. Balikan natin yung Job 9:5-6. Sabi dito, kasi 6 yung yata yung pinagka natin kanina eh. Ito. Walang sabi-sabing umuuga yaong bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Hiro mo yan. Si Lord yun eh. Si Yahweh yun eh. Yung inuuga niya ang bundok, tapos dinudurog niya. Di ba napansin mo yung mga nangyayari yung nangyari sa Japan, sa Taiwan, di ba? Inuga niya yung mga building doon, di ba? Pinagigiba niya ng Panginoon. Itong sangkalupaan ay kanyang niyayanig.
Verse 6. At nauuga niya ang saligan ng daigdig. Eh paano siya ang lumika noon? Di ba? So saan tayo magmamalaki? Di ba? Nung maliit pa nga ako, sabi ko, saan kaya ako tatakas? Kasi nakikita ko ang langit nakakover na Lakad ng lakad ako, ang langit ganun pa rin. Di ba? Saan kaya ako tatakas? Di ba? Wala tayong matatakas mga kapatid. Bakit? Ang lumika ng langit at lupa ang Diyos. At lalo ng buhay mo, ang Diyos din. Kaya wala ka matatakasan, wala ka talagang magagawin kundi maglingkod sa Diyos. Huwag ka na magmatigas. Dahil pag matigas ka, problema mo na yun. Hindi na kita sagutin. Basta ito'y warning talaga na maglingkod ka sa Panginoon. Wala kang church na local church, gumawa ka ng paraan. Magtanong ka, saan ba dito mayroong local church na may pinangangaral ng salita ng Diyos? Pupunta ko ngayon. Di pinuntan mo ngayon. Naabutan mo ngayon yung nangangaral yung pala ng rapist, ng pastor, di mag-isip ka naman, panalangin, Lord, panalangin, tulungan mo ako, Panginoon, na doon ako sa matinong church, yung talagang nagangaral ng tama, di ba? Yan ang prayer mo ngayon. Kung ikaw ay matigas talaga, ay papahama ka talaga. Mapupunta ka doon sa mga church na kung saan daming mapupulang propeta, mga false prophet, ang katuruan. May church ngayon, napakasikat napakayaman na church Hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Biro mo yan? Hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Nakita ko ba naman sa Facebook John 10:30. Ako at ang Ama iisa. Abay ba naman gusto niyang barilin ng Panginoon? Dahil bakit doon sinabi ng Panginoon na ako at ang Ama ay iisa? Hindi niya naunawaan. Bakit? Kasi binulag siya ng daigdig ng sanlibutan ito. Kaya maraming mga false prophet na yan, mga natuturo ng mali, yan ay binubulag ng daigdig ng Diyos ng sanlibutan ito. Yung Diyos ng sanlibutan ito, walang iba kundi si Satanas. Binulag siya. Kaya pansinin mo na, korbata, ang galing na ang gwapo, ang ganda ng suot niya. Pero hindi niya ma-explain na mabuti yung pinangangaral niya. Bakit? Kasi ang Diyos hindi tumitingin sa mga forma. Unang forma mo, anong suot mo, hindi tumitingin ang Diyos doon. Nakatingin ang Diyos sa puso. Kung ang Diyos ang gusto mong tingnan, maniwala ka sa akin. Dito nakatingin ang Diyos Puso. Puso ng saging. Di ba? Puso ng saging yun. Kaya kapatid, tandaan mo, linisin mo ang puso mo. Linisin mo. Bakit, Pastor? Ikaw ba malinis ang puso? Ay, marumi ang puso ko. Kaya lang nilinis ng Diyos. Kaya nga binigyan ako ng puso di ba? Lahat ng lumalapit sa Diyos, linilinis niya. Ano sabi sa Isaiah? Halik kayo't magliwanagan tayo. Di ba? Sabi ng Isaiah, halik kayo't magliwanagan tayo. Ba? Saan yan? Tingnan. Hindi ko lang matandaan kung saan sa Isaiah na. Alam mo naman, di ko memorize yung Bibliang ka. Di ko pa memorize ito. Pinipilit ko memorize ito Yan. Yan. Hanapin mo nga dyan, Sri Belen. Yung, halikait magliwanagan tayo para basahin natin. Para makita ng mga nagtatago na miyembro. Yan. Wala yata. Ayaw ipahintulot ng Panginoon. Ayun. Halik kayo at magliwanagan tayo. Ano na numbers? Isaiah 1, Chapter 1, verse 18. Chapter 1. Verse 18. Chapter 1 lang pala Kaya pala verse 18. Oo nga. Halik kayo. Baka sabihin si pastor naman nagbibinto na naman to. Ayan. Chapter 1 verse 18. Halik kayo at magliwanagan tayo. Sino sabi yan? Si Yahweh. Gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan. Kayo'y magiging busilak sa kaputian. Bira? Kung kayo'y susunod at tatalino. Ayan mo na yan. Yan lang mo ng verse 18. Baka matilaukan sila. So, makikita mga kapatid, na sinabi ng Diyos na ini-invite tayo. Kung kayo'y susunod. Anong sabi ng Diyos? Halikat magliwanagan tayo. Ibig sabihin magkipag-usap ka. Para bang ganito May utang ka. Galit na galit yung inutangan mo. Pambira ka naman, sinisingil kita Bilak mo pa ako. Di ba? Puntan mo yung nag-block yung yung bilnak mo. Magkipagliwanagan ka doon. Di ba?
ba? Makakahinga ka ng masarap. Bakit? Di ba? Masarap magpatawad, kapatid. Huwag mo pa yung tulutan na yung inutangan mo, igalit na galit sa'yo dahil nagwawala yun. Pag iyan nagsalita ng sumpa, tatamaan ka nun. Bakit? Kasi ikaw may kasalanan eh. Kaya sabi ng Panginoon, halika kayo't magliwanagan tayo. Gaano man karami ang asawa mo. O, di ba? O, kasalanan eh. Gaano man karami ang inyong kasalanan. O, di pa ka nag-asawa ng 10. Sa palagay mo ba, nag-asawa ka ng 10, hindi ka mapatawad ng Panginoon? O, nakailang asawa ka na? O, mapapatawad ka ng Panginoon. Kahit nakailang asawa ka. Kaya lang problema, baka pag sinabi ng nakipagliwanagan ka sa Panginoon, pagkatapos kayo, balik ka na naman doon sa iba. O, di ba? Kung ikaw ay mag-repent. O, di ba? Sabi na, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busila sa kaputian. Puputi. Ano ibig sabihin ng kapatid? Lilinisin. Lilinisin yung puso mo. Lilinisin tayo ng Panginoon. Kaya lang, pag nalinis ka na, wag mo na ulit ng mansahan. Yan ang problema, kapatid, kapag nalinis na tayo. Babalikan tayo sa Satanas. Uy, naniwala ka dyan sa kalbong yan. Naniwala ka naman dyan. Sige, masarap gumawa ng kasalanan. Ngayon, narinig mo na ngayon yung pangaral ko naman. Repent! Nagalit ka naman ngayon sa akin. Bakit? Kasi pinagre-repent kita. Mag-repent ka. Ayaw Kaya, mong mapunta alam mo mga kapatid, kayong mga nanonood, tandaan nyo lagi galit Masakit yun. galit ang mga tao Sa kasalanan. sa mga nangangaral ng totoo. Oo, ito mga kapatid, galit ang mga tao sa mga nangangaral ng totoo. Pero hindi siya galit doon sa mga nangangaral na mga patapik-tapik. Baka, hindi ko bibitawan itong salita ito, baka mawala siya. Baka hindi na siya umatin. Hindi. Galit na galit doon ang Diyos, mga kapatid. Bakit? Kasi binibigyan ng busal yung kanyang bibig. Bakit? Sayang ito, ang ganda pa naman ng member na ito. Biro mo, pag nag-tight spy naman ito, 2 bisis ang buwan. Kaya, hindi ako magsasalita ng masama dito. Di ba? Kaya, mga kapatid, wag mong Baka lumaya. wag mong ipigilan yung sinapasabi ng Diyos sa'yo. Mga kapatid, wag mong pigilan ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Nag-umpisa ako mangaral dito sa live stream. Ang attender ko 2 lang. Ngayon, hindi ko na mabilang kung nito. Kung mabigibaan na ngayong bahay ko, pati kama ko eh. O, di ba? Dami na nila mga kapatid. Amen. 15 na sila. Ang dami na nila. 115. 1,500 Di ba? Pero ang viewer ko naman umaabot na rin ng 400. O, di ba? Bakit? Nandiyan na yung mga nagsi-share o yung mga gitarista ko, mga nagsi-share na yan, sinishare na nila kaya dumadami na. Kaya lang, yun nga lang, hindi kami umahangad na talaga nga. Hindi ako umahangad na talaga. O, shieldon mo ako. Mangaral ako, shieldon mo ako. Hindi ako nagkaganon. Gusto ko ipangaral lang yung gusto ng Diyos. O. Nagpahiwatig siya. Okay, di ba? Mga kapatid, nakakuha niyo mga kapatid na sa 956 talagang ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang bagyo, ang Diyos ang may gawa niyan. Diba? Ngayon, para hindi ka tamaan ng bagyo at lindol o pumukus ka sa Panginoon. Hindi grado ingatan ka ng Panginoon. Diba? Kanina nga baha doon sa mga dinadaanan ng mga member eh. Dumating dito, tuyong-tuyo mga paa nila eh. Diba? Bakit? Kasi iniingatan sila ng Panginoon, ayaw silang basain. Diba? Ganun yun. Oh. Joshua 1:5. Joshua. Yan. Basahin natin ang kapatid. Hanapin mo dyan si Joshua. Yan. Nag-aaral tayo. Yan, Joshua chapter 1. Meron naman pala nakalagay ditong verse 5. Hindi ka matatalo ni naman habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinusubaybayan ko si Moses, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pabayaan. Magpakatatag ka. Di ba? 1,500. Bakit hindi ka matatalo? Hindi ka pabayaan ng Panginoon? Kasi sumusunod ka sa Kanya. Di ba? Pansinin mo yung tatay mo o nanay mo. Halimbawa nung bata ka pa. Di ba? Sinutusan ka ngayon. Hindi ka sumunod. Di ba? Di ba? Galit nakasimangot yung magulang mo? Galit ang magulang mo. Kasi hindi ka sumunod eh. Ganun din sa Diyos mga kapatid. Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Tutulungan niya tayo. Amen. Hindi niya tayo pabayaan. Kaya magpakatatag tayo.
huwag tayong matakot. Kasi pag ikaw ay natakot, di ba? Ano yung takot? Matthew 10:28. Di ba? Nandun yung sa Matthew 10:28, yung ikaw, huwag kang matakot sa pumapatay ng ng kaluluwa. Katawan. Katawan. Kaluluwa pa nun. Katawan pala. So, huwag ka matakot mga kapatid. Basta lang sa Panginoon ka. Jeremiah 4:24. Dapat tayo matapos. Jeremiah 4:24. Sabi sa verse 24, 4:24. tumingin ako sa bundok at mga burol. Ang mga ito'y parang nililindol. Ba? Sino yun? Si Jeremiah. Nung tingnan niya yung bundok at mga burol, ito'y parang nililindol. Pinakikita lang dito mga kapatid na talagang ang Diyos ay walang imposible sa Kanya. Magagalaw niya ang lahat ng bagay. Di ba? Kaya pag kayo walang-wala na, o talaga may gusto kang ingin sa Panginoon, lumuhod ka lang sa Kanya. Amen. Ibibigay ng Diyos yan, mga kapatid. Hallelujah. Ganun yun. Pagka yung nilapitan mo, talagang wala talaga. Wala talaga. Wala talaga. Talagang may gagamitin ng Diyos na iba. Amen. Di ba, alam ba kayo doon? Maraming Hallelujah. bis nangyari sa akin yun dito sa social media, di ba? Nangangaral ako lagi. So, siyempre, isipin ni Lucifer, ni Satanas, subukin ko nga itong pastor na ito. Okay, may pagtitiks ngayon. Pwede muna makaano muna, pagpagatos ng sa anak ko. May mga ganyan sa akin. Sabi ko, alam mo kapatid, hindi man kita mapadalahan dahil totoo naman talagang wala akong ipapadala ang tira ng wallet ko 200 lang Paano? Yun nga lang, kailangan huwag ka magsinungaling. Dahil pag kamirong ka talaga kahit sa bangko at nagsinungaling ka, Wala. ay hindi mawala, hindi ka lang may scam, kundi magagalit siya ang Diyos. Bakit? Ang sabi nga ng Panginoon, yung mga umihingi ng tulong, tulungan mo. Yung lumapit sa iyo. Hindi mo tinulungan ngayon, Tanungin ka. ako, wala talaga kahit sa bangko, wala ako So sinabi ko sa kanya totoo. Pero kung ikaw, meron ka sa bangkong pera, meron kang talagang meron ka, ayaw mo ingian ng tulong yung nang mamakawa sa'yo. Di mo alam si Jesus pala yun. Di ba? Kaya yung mga nakikilimos-limos dyan sa kalye, i-discern nyo mabuti yan. I-discern nyo mabuti yan. Baka mamaya si Jesus pala yun. Nag-iingan ng tulong sa inyo. I-discern nyo mabuti. Kaya ang ginagawa ko, sabi ko, alam mo kapatid, ang gagawin ko lang sa'yo, ipapanalangin kita. Magpipray kita. Di ba sinabi naman sa Santiago, faith without action is dead? Tama, faith without action is dead. Ano nga gagawin ko? Wala nga ako Ano yung action ko? Kaya nga magpipray nga ako sa'yo Di ba? After 2 weeks, after 3 weeks, nag-tick siya. Pastor, salamat sa panalangin. Hindi po, yung dati kong kaaway, biro mo yan, dati mo pang kaaway na nagtulong sa'yo. Bakit? Kasi, ang gusto ng Diyos, love your enemy. Amen. Diba? Ibigin mo ang iyong kaaway. Okay. Ba? Tapos na tayo? Jeremiah 10:10. Jeremiah 10:10. Ngunit ikaw lamang, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw lamang, Yahweh, tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na nabubuhay, ang haring walang katapusan, nayayanig ang sanlibutan kapag ikaw ay nagagalit. At walang bansang makatatagal sa tindi ng iyong galit. Kita mo? Bakit sinabi ito ng Panginoon? Walang bansang makatatagal sa tindi ng iyong galit. Nakita niyo yung Israel? Napapaligiran ng kaaway. Nasa kita yung Israel, napakaliit na bansang Israel, napapaligiran ng mga bansa na kung saan lagi silang binubomba. Pinatutulungan sila. Pero tingnan mo ang Israel, nakatayo pa rin. Bakit? Kasi bansa niya yan nagalit ang Panginoon. Sabi dito, sabi dito, nayayanig ang sanlibutan kapag ikaw ay nagagalit. At walang bansang makatatagal sa tindi ng iyong galit. Ng iyong puot. Kaya walang umuubra sa Israel, di ba? Laging talo kalaban. Bakit? Ay sa Diyos yun Diyos yung kahit man may mga Hudyo, yung mga matigas ang ulo, ayaw tumanggap sa Panginoong Isus, di nangako ang Panginoon. Ang Panginoon kasi pag nagsalita,
bayan ko ito, akin to. Hindi na mababago yun. Hindi gaya ng tao, di ba? Ang tao pang nangako eh. Susungkitin yung mga bituin. Sagutin mo lang ako. Di ba? Sinagot mo ngayon. Iba Oh, namang klaseng wala pa nga isang taon eh. Sinagot mo. Tulayan. Mababa lang naman yung bituin na yun. Wala pang isang taon, nakaitulpo na sila eh. Talag nung nililigawan, susungkitin ko mga bituin. Sagutin mo lang ako. Bituin sa mata. Alam mo, nahulog si Tulpo sa upuan sa kakahalakhak. Oo. Yung mga sinungaling eh. Ang Diyos hindi sinungaling. Pag sinabi sinungaling, pag sinabi ng Diyos, ang Israel akin yan. Walang pwedeng gumalaw dyan. Kaya sinabi niya dito sa binasa natin. Ha? Ikaw ang Diyos na nabubuhay, ang haring walang katapusan. Nayayanig ang sanlibutan kapag ikaw ay nagagalit. At walang bansang nakatatagal sa tindi ng iyong puot. Tamo, Biblia yun ha. Oh. Masasabi po ba na si Pastor Arman kulto? Bakit? Tingnan mo kung kulto ako. Ang mga kulto yung mga hindi nangangaral ng ganito, yung mga nangangaral ng salita ng katotohanan. Oh. Kaya kung ikaw ay hahanap ng church, hanapin mo yung matapang na pastor. Yung nagsasalita ng totoo, walang pakialam yung kahit tamaan ka. Oh. Yan ang hanapin mo. Bakit? Kasi iyan ang gusto ng Diyos. Bakit? Kasi ang kasalanan talaga kaaway ng Diyos. Ba? Ang sarap magnakaw, ang sarap gumawa ng kasalanan eh. Ang sarap mangupit. Oh. Pero ayaw ng Diyos 'yon. Kaya magagalit ka nun. Pambira si Pastor Arman, binuking na naman ako. Oh, di ba? Kaya magagalit ka naman sa akin. Pambira, hindi na ako babalik tong Pastor Arman. Total dahilan ko lang. Kasi Pastor Baha. Ba? Nag-release pa nga ako habang lumalakad ako sa baha. Wow! Naway makarating ako sa gawain. Oh, di ba? Hindi nakarating pala. Hinarang ng baha. Nakarating, kakain na lang. Ay, pambihira. Hallelujah. Oh, At least nakarating pa rin, Pastor. oo, siyempre. Oo, nakarating pa rin. Okay. Hindi naman nalunod Oh. eh. Hindi naman lagpas ulo yung baha. Amen. Oh. So, Job 9:5, ang sabi doon, paalala ng Diyos sa mga tao, ang natural calamities, mananagot talaga yung tao. Ang tao talaga mananagot eh. Kaya sa Pilipinas ang taong mananagot. Hallelujah. Okay, last verse na natin mga kapatid. Matthew 5:43. New Testament tayo. Matthew chapter 5 verse 43. Sarap talaga kung mag-aaral tayo, nung araw ako natuturo ng Bible, lahat ng membro ko mayroong Bible. Kaya pag sinabi ko, Matthew 5:43, ang bibilis nila, paunahan sila maghanap eh. Ako basta babasa. Ngayon, wala na. Nung nagkaroon ng cellphone, wala na. Click na lang. Kasi hindi nagdala ng Bible mga tao ngayon. Kasi wala pang cellphone. Hindi nagdala. Ito ang ginagamit lang, Bible ko yan eh. Tayo mo, dalawa yan ha. Bible ko yan. May Bible na kasi sa cellphone. Ay, kung mabilis kang mag-computer eh, dahil yung laptop mo. Yan mga kapatid, basahin natin yung pinakahuling verse natin, Matthew chapter 5 verse 43. Ang sabi dito mga kapatid, sa verse 43, narinig ng inyong sinabi. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Yun ang dati na aral. Ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo pag inaway ka, kaputan mo. Ngunit, Wala pa nang galing kalat dyan. Verse 44. Ngunit ito naman ang sabi ko, si Jesus na yon. Ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Di ba? Di ba nagalit yung mga Hudyo diyan? Pambirang katuruan ito. Ba't ganito? Kaaway na nga ibigin pa. Ginawa ng Panginoong Hesus, kaya sa nagkatawang tao, dahil ang gusto ng Panginoong Hesus ay ibigin mo ang iyong kaaway. So napakahirap para sundin ang turo ng Diyos eh. Ba? Kaaway ng Diyos ang makagawa ng kasalanan. Di ba? Ibigin mo yung kaaway. Ito ang utos ng Diyos. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Di ba? Ang iba ngayon nakatingin pa rin doon sa dating utos eh. Idalangin, tamaan ka sana ng kidlat. Magbira ka. Yung utang mo hindi mo binabayaran, tagal-tagal na. Di ba? Magpo-post pa sa Facebook. May mangyari sana sa iyo masama.
Hindi ganun ang utos ng Diyos. Ngayon ganito, alam ba may nagkautang sa'yo na malaki, alam ba, inutangan ng 10,000, hindi ka binayaran. Alam mo, idadalangin mo doon, anong utos ng Diyos? Panginoon, pagpalain mo po ang umutang sa akin. Pagpalain mo ang umutang sa akin ng $10,000. Naway, Panginoon, pagpalain mo siya na makakuha ng trabaho, tapos maalala niya ako at padalahan niya ako ng kahit unti-unti lang, Panginoon. Yan, kausapin mo, Panginoon, lambingin mo siya. Pero kasabihin mo, Panginoon, mamatay sana siya. Hallelujah. Oh, di ba? Sana Panginoon tamaan siya kung ano, naway yung Panginoon, ang mga anak niya magkasakit, yung pamilya niya tamaan ng mga kidlat o ano, yung mga curse yun eh. Ayaw ng Diyos yun. So wala na yun ngayon mga kapatid. Dahil sabi nito, yung unang utos kapuutan. Ba? Kaya nga pag nagkasala sa yung kapwa mo huwag mong suklian ng ano na masama. Samaan. Di ba? Pag binato ka na ano, Tinapay. ng tinapay, ano ang tinapay? Pag binato ka ng bato, suklaan mo ng tinapay, pero wag mo isasama yung garapon. Ang problema sa atin Pastor, plastic lang naman ang pinagbalutan. Hindi naman garapon. Sinuklian mo nga ng tinapay, binato ka, sinuklian mo ng tinapay. Tinapay na may palaman. Tinapay. May palaman. Nilagyan mo ng palaman na bakal. Oh, di ba? Grabe talaga mga kapatid Sino mga kapatid pag minura ka, suklian mo ng God bless you, Lord. Ay, God bless you, Lord. God bless you, kapatid. Oh, di ba? Ano yung sinagot ko sa'yo? Yung kapatid, God bless you. God bless you mo lang siya. Makikita mo ang power ng Lord. Ano yung sinagot ko sa'yo? Hallelujah. Nag-warning niya natin yung cellphone ko. Ayun din. Okay. Sana ba tayo nga verse 44 yan? Para namang namamahina. Verse Ako ang 40. tagapalo, no? Verse 45. Nalandakan ko Upang kayo. kayo'y maging Pakinggan nyo mga kapatid. Ito yan. Alam mo yung daldalan nyo, sani ng gutom yan. Ito. Upang kayo'y, verse 45, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kaya maraming makasalanan yung mga, okay lang yun. Total, hindi naman ako pinaparusahan ni Lord, okay lang. Okay lang ako hindi magsimba dahil hindi naman pinaparusahan ng Panginoon. Total, pantay-pantay manting ng Panginoon sa amin Pinapapatak niya ang ulan. Halimbawa, may kasama ka na unbeliever. Sabay kayo sa kalsada, wala kayong payong. Di ba? Sabay kayong pinatakan. Yun mga kapatid, yung ating pag-aaral. Ano? Yung puso nyo, mga kapatid, baka mayroong pang dumi yan. Magpatawad na, kahit gano'ng kalaki ang inutang sa inyo, patawarin nyo na yung nangutang. Pero wag niyo ipanalangin na wag na ako bayaran. Ipanalangin pagpalain. Bayaran mo naman ako. Ganun. Kasi pag nag-pray ka, okay lang Lord. Sabi ng pastor, mahalin Di wag na akong bayaran, okay lang Lord. Pero sa man ang loob mo pala punong-puno ng hatred yung puso mo. Di ba? Bakit? Pambira. Tapos mga ilang araw naggalit ka na sa akin. Pambira, bakit ganun ang pangaral ni pastor? Wag nang bayaran. Hindi. Kaya pag sinabing ibigin ng kaaway, sundin mo na yung sinabi ng Panginoon. Sumunod lang tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa. Kasi pag sinunod mo ang Panginoon, gagawa ng way ang Panginoon. Kaya may kantang, God will make a way. Diba? Diba? Talino mo naman, bakit mo naman nalaman? God will make a way when there seems to be no way. Diba? Diba? Ayan, hanggang doon lang ang lyrics ko When there seems to be no way, tapos na. Pero tingnan mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos sa atin. Ito na ngayon, tapos na tayo mga kapatid. Sa ating pinag-aralan ngayon, ang tanong dito, kalooban ba ng Diyos ang bagyo, lindol at mga calamities, mga kalamidad? Di ba? Kalooban ng Diyos, pero ayaw ng Diyos mangyari. Bakit? Mahal na mahal tayo ng Diyos di ba? Pinaintulutan ng Diyos, pero ayaw niya talaga. Kung magalabag sa puso niya, pero pinintulutan niya. Bakit? Kasi kung di pa intulutan ng Diyos yun, wala nang titingala sa Kanya. Wala na matutuso. Pumunta ka ngayon sa mga simbahan sa Pilipinas, punong-puno ang mga simbahan ngayon. Bakit? Kasi parating na naman si Dindo Ginawang di ba? ABCD. Dindo. Sunod na bagyo, mas malakas pag Karina. Kaya punong-puno ang simbahan. Dapat hindi ganito Huwag na tayong porque may darating na kalamidad saka tayo papasok simbahan. Hindi. May kalamidad sa wala, sundin natin yung utos ng Diyos. Huwag natin kaligtaan ang pagdalas pagtitipon.
Diba? May pagkain sa wala, may bitbit sa wala. Punta kayo sa gawain ng Panginoon. Dahil tiyak ang Panginoon magpapadala. Si Elias nga di ba? Pinadala ng Diyos. Sino inutosan ng Diyos? Uwak, bumili ka mo ng McDonald's. Oh, McDonald's pa. Pero mo, McDonald's. McDonald's ang binili niya Jollibee ang Oh, dumating. hamburger pala, hamburger. Oh, uwak, bili ka ng hamburger, bigyan mo nga si Elijah dahil mayroon pang lakad siya. Oh, sige, dinala niya. Ikaw, Ano ka? nakakaya kay Ang pastor. Diyos, nalalaman niya kung ano yung Baka hindi na muna ako pupunta ngayon. Kaya Wala. meron ng McDonald's. Wala kasi akong bitbit. Nakakaya kay pastor. Naya ka sa akin, di ka nga naya sa Diyos. O, di ba? Sinabi ba ng Diyos na pumunta ka, magdala ka ng kung wala kang dala, di ka pupunta. Di ba? May dala ka sa wala. Magdala ka. Sabi ko nga, hindi ako nagdadala ng basket. Nagdadala ako ng basket pero may laman. Di ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, totoo ang sinasabi ng Panginoon. Tayong mga tao ang mananagot sa nangyayari ngayon sa mundo. Tayong mananagot. Kaya kung ikaw ay hanggang ngayon sa bungiro pa rin, nagtatrabaho ka sa pugo, Tapos, at kung ano-ano ang ginagawang masama, mag-isip-isip ka na. Kasi madadamay tayo mga kapatid. Mahirap pumunta sa sa eternal fire. Hindi mamamatay ang tao doon. Hindi mamamatay ang kaluluwa. Sasayaw-sayaw ka lang doon sa apoy, hindi ka mamatay doon. Mahirap yun mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, warning ito ng Panginoon sa atin. Bagaman nagtatawanan tayo, pero nakita mo naman yung binabasa natin sa Biblia na talaga pag nagalit ang Diyos, talagang sigurado. Talagang nanggagaling sa langit ang put ng Diyos. Ang paparusahan niya yung mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Romans 1:18. Amen? Okay, manalangin tayo mga kapatid. At awit muna tayo bago tayo manalangin. Glory to God.